atong itugyan diya sa Ginoo ang atong buluhaton sa pagpangamuyo. Amahan o Diyos nga langit nun, nagapasalamat kami sa oportunidad nga magitugot ka namo nga makabasa kami, makapamalandong, padayon sa imong pulong. Panalangin ni o Diyos ang tanan nga nagabukas sa ilang mga radyo sa diin maabot kining signal dinhi sa tibuok Baganga at the same time sa among mga Facebook friends nga mag-follow o nag-follow karon, ikaw Ginoo magpakamaayo bisan pa man sa tanan nga makascan niini nga mga videos Ginoo. Lord, I pray nga ikaw gyud mga bless sa matag usa samtang magahimo kami ni buluhaton. This we pray in Jesus name. Amen. Nini ka buntag tuguti ako nga pagadalon o hisgutan nato padayon ang tuki mahitungod sa tupiko mahitungod sa atong kaluwasan, which is mao kini ang pinakaimportante nga butang hilisgutanan sa atong kinabuhi. Kung magisgot kita og kaluwasan, atong hinumdumon that Jesus Christ is sufficient for our salvation. Dili na to una-unaon nga kulang pa si Jesus Christ. He is sufficient. Siya mao ang offer, siya ang solusyon, siya ang gihatag sa amahan nga mao'y makatagbaw sa demand sa kabayaran sa atong mga kasalanan. Christ is sufficient for our salvation. If you have Christ, then assuredly you will be safe. Now, karon nga higayon higala ato nga padayon nga tan-aw tutukan kini nga maong pagtudlo. Christ is sufficient for all our salvation. Meaning to say, He is enough for our salvation. He is enough. He can save us. He can provide sa ato ang spiritual nga need, pinaka-ultimate nga need sa atong kinabuhi nga mao ang kaluwasan. Enough means more, means nothing more, nothing less. Wala na kulang, dili na kailangan dagdagan, dili na kailangan nga mangita pataglain nga alternative aron maluwas kita. It's because si Ginoong Hesukristo, siya is sufficiente, eksakto o kompleto ang iyang gihimo para kanato. Meaning to say, kung atong dagdagan, atong dungagan ang gihimo ni Kristo dito sa cross, but pasabot nag-doubt kita sa iyang gihimo para kanato. Adding or subtracting is doubting. Atong hinumdumon. Kung ato pang dagdagan ang iyang gihimo para kita maluwas, para ma-secured ang atong kaluwasan, it means to say, nag-doubt kita sa iyang gihimo para kanato. Ang pulong sa Ginoo, klaro nga nagasulti kanato, niini nga maong nga pagtudlo. Ingon sa Juan Kapitulo 3, John chapter 3 verse 16, nagaingon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So klaro nga gisulti din sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16, walang dagdag, walang bawas. Ingon dinhi that He gave His only begotten Son, and that was the Lord Jesus Christ, that whosoever believeth in Him, in Jesus, should not perish, but have everlasting life. So that's a promise, guarantee nga gihatag sa Dios. Ang God the Father, siya ang naghatag, ug ang iyang gihatag garantisado nga kumpleto ug eksakto gayud para makaluwas sa human race. The moment nga sila mosalig o mutugyan sa ilang kinabuhi nga kaniya. In fact, si Apostle Pablo, ang clear understanding ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 4, verse 4 and verse 5, nagaingon dinhi, But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So we can see here, makita nato dinhi nga si Apostle Pablo anaa sa iya ang clear understanding kung unsa ang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Ni-anhi siya under sa law. Mao na nga si Ginoong Hesus, ang purpose ni anhi siya, gifulfill niya ang kasuguan
para ma-redeem niya ang katawhan nga nailalom niini og matagaan og tsansa ang mga katawhan nga motuo mosalig kaniya nga mahimong adopted sons of God. That is very clear. Nagisulti sa Bible. Brothers and sisters, friends, remember, Christ is sufficient for our salvation. Sufficiente si Ginoong Hesus makaluwas sa atong kalag. Except ni ana, wala na laing pamaagi. Kung ang mga tao aduna may laing pamaagi, dili na siya mao, dili siya acceptable in the sight of God. Christ is sufficient for our salvation because salvation by work is not acceptable in the sight of God. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot, mo try man kita nga luwason nato asong sarili by doing good works or anything, so on and so forth. But remember nga ang salvation is only to be found in Jesus Christ. Salvation by work is not acceptable in the sight of God. Ang kaluwasan nga pinaagi sa kaugalingon natong mga buhat sa Dios dili gayud pagadawaton, no? Dili madawat sa Dios. Sa pagtuman sa mga kasuguan, walay tao nga 100% nakatuman niini. There's nothing arguments, no more arguments nga ang tao gyud dili sufficiente nga ma-fulfill niya ang kasuguan kung paagi og kasuguan ang kaluwasan, wala gyud tao nga maka-fulfill niini because only the Lord Jesus Christ nga naka-fulfill ni ana para kanato, no? So dili kana mo ang pamaagi tungod kay dili kana mo ang purpose nganong gihatag ang kasuguan sa Ginoo. Kung open-minded kita atong tan-awon ang balaang kasulatan, unsa man gyud ang real purpose ni ana, no? Masabtan nato kana later on. Kay ingon sa James chapter 2 verse 10, makita nato dinhi ang perfect standard sa Ginoo concerning sa iyang righteousness ug ang iyang gidemand sa tao. Ingon siya dinhi, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. No? So ato makita higala nga kung naningkamot kita nga isipon sa Dios nga mahimong acceptable sa iyang atubangan by doing, by fulfilling the law, remember, kinahanglan perfectly himuon nato kana. But the question is, who can do it? No? Dili kana makaya sa tao. Kay kung mapakyas kita sa isa ka point lang man ni ana, ingon sa pulong sa Ginoo, that is considered as palpak. Zero. Mao kana siya ato makita. Kung masipyat kita sa isa ka portion sa kasuguan, sipyat kita sa kinatibuk-an. Sipyat sa isa kasugo, sipyat sa kinatibuk-an. Ingon pa sa 1 John chapter 3 verse 4, whosoever committed sin transgresses also the law. For sin is the transgression of the law. Ang pagkasayop, pagkamali, pagkasala, nagpasabot nga nalapas na to ang kasuguan. Therefore, kung kinsa man ang try na mag-keep sa law in order for them to be saved, that is delikado, no? Naa ka sa dangerous zone sa imong kinabuhi. Danger zone. You need to reconsider kung kana ba masaligan nga maong konsepto. Now, atong hinabom-dobon ingon pa dinhi sa 1 John 3:4 abot pasabot ang nakasala nakalapas sa balaod sa Dios. But pasabot kung naay tao nga dili makasala, siya lang ang nakatuman niini. Apan kung masipyat jud siya, magamay o madako nga sipyat, but pasabot malapason siya sa balaod sa Ginoo. But pasabot disqualified in the sight of God. Ingon pa sa 1 John chapter 1 verse 10, nagaingon dinhi, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. So, kung naay mo deny, mo ingon nga ang tao nga wala man ko nakasala, maayo man ako ginahimo, nagaamping ako, yes, walay lalis niya na, but mo ingon kita kung wala ta na sayo, wala ta nakasala, ang gihimo na to
gihimo nato sa ang Dios nga bakakon. Og ingon siya, and His word is not in us. Kung mo-assume kita nga na-fulfill na to, makaya na to ang pag-keep sa law in order for us to be saved, then mahimong mali ang Ginoo. Apan kung tama ang Ginoo, then ang kana nga konsepto o pagtulunan is mali. So dili pwede nga ihalo. Kay ingong pa sa pulong sa Ginoo, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Bot pasabot, ang tao nga nagtuo nga siya matarong, ang Dios gihimo niyang bakakon. Kung mo claim ang tao nga kaya niya i-fulfill, ay ang Dios ang iyang pakiglalisan niya na. Kay ingon pa si Isaiah dito sa Isaiah chapter 64 verse 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. So klaro kayo nga even si Propeta Isaias, nag-amin siya, nag-angkon siya, aminado si Propeta Isaias ng iyang performances, do nga buutan siya, maayo siya, nag-strive siya sa pag-obey sa gusto sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo, yet gi-acknowledge niya iyang sarili nga dili gyud sufficient nga maka-secure og righteousness nga madawat sa Ginoo. Kay ingon pa siya, and all our righteousnesses are as filthy rags. But pasabot insufficient nga performance. Mao kana ato makita sa Bisaya nagaingon siya dinhi, kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa ka mahugaw, ug ang tanan namo nga pagkamatarong, take note, ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan, like a filthy rags. No? So mao kana siya ang claim ni ni Propeta Isaias. O kung imo babantayan sa passage, kaning pulong din yung gibalik-balik, highlighted word, kami, namo, kaming tanan, among, or kanamo. Kining mga words nga akong gi-highlight higala, makita nimo nga even si Propeta Isaias, gi-include niya iyang kaugalingon ngadto sa mga tao nga malapason. Bisan pa nga buutan siya, maayo siya, pero ato makita na acknowledge ni Propeta Isaias na failure, naa siya mga kapakyasan. O sabot pasabot higala, humble enough si Propeta Isaias. Tungod kay wala siya nagsalig sa iyang sariling performance, ang mga performances, but nagsalig siya sa grasya o sa kaluoy lamang sa Diyos. Mao kana siya makita si Propeta Isaias mapaubsanong midawat niini nga kamatuoran. Ingon pa sa bagong tugon sa Roma Kapitulo 3 versikulo 20 nagaingon, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So ato makita igala nga ang primary purpose na gihatag sa Dios ang kabalauran, ang commandments in the Old Testament is that in order nga ang tao makaila nga nakasala siya. That's the purpose of the law. Ang ministry, ang rason nga nung gihatag sa Dios aron makasabot ang tao nga siya di ay nakalapas sa balaan nga gusto o kabubuton sa Ginoo. Ingon pa sa Bisaya, tungod kay pinaagi sa buhat sa kasuguan, walay bisan unsa nga unod nga pagamatarungon sa iyang atubangan. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. So mao kana siya ang purpose sa balaod. Gihatag sa Dios aron makasabot ang tao nga surtage siya, palpak siya in the sight of God. Og ang Dios lang ang pwede makahatag og kasulbaran sa iyang problema, sa iyang pagkamakasasala, because Jesus Christ is sufficient for our salvation. Bot pasabot ang balaod nagpahibalo nga dili gayud nato kaya ang 100% na pagkamatarong. Dili gyud siguro ang atong pagkabuutan 80%, 75%,
Pero ang required sa Ginoo is 100%. And who can do that? Kinsa may maka-achieve ni ana nga maong standard? Only Jesus nga nag-complete ni ana para kanato. In fact, sa Galatians chapter 3 verse 24, very clear nagsulti ang pulong sa Ginoo. Wherefore, the law